Father Ted, paano niyo po nakikita ang fake news, corruption, at all words, no action ay mga elementong nakakaapekto sa isang pamilya at this time? At paano po kaya tayo makakatulong? Paano natin matutugunan ang mga kailangan for them to overcome these challenges? Okay, yung una, fake news. Kasi nakalagay doon fake news, di ba? Halimbawa sa bahay, pag merong naniningil ng utang, sabihin mo, wala ko ha. Pero nandiyan siya. Pero sabihin sa naniningil, wala ako. So, ibig sabihin, di ba? Parang nagsinungaling, di ba? O kaya, corruption. Ako, nung bata ako, alam ko yung ibig sabihin ng kupit eh. Ako, nung bata ako, nangungupit ako para sa manood ng sine, mga ganyan. Pero, di ba, simula na yun kumbaga, di ba, nasasanay sa corruption, di ba? Yung kupit, gano'n. Yung katapatan, yung parang kabuuan. Ito yung, kumbaga, isang lesson na natututuhan sa buhay mag-asawa at saka sa pamilya. So, halimbawa, totoo, ibig sabihin, yung bang sinasabi ko ay paninira lamang? Di ba ngayon, ang tawag marites, di ba? Yung binabalita sa iba, parang hindi naman tama. Ganon, no? O kaya yung bullying na sinasabi natin, ito ay, kumbaga, kumbaga, mababa yung tingin sa iba. Masakit magsalita, ganon, di ba? Yung sa bullying. So, ito yung sabi ni Lee Kuan Yew, no? Sabi ni Lee Kuan Yew, kung merong paglilingkod bayan, mauuna muna yung integrity. Kasi nasa family ministry ako, di ba ibig sabihin nagagawa na namin to. Pero ang aking habol, ang tawag ay discerning parental and family leadership for nation building. Kasi lahat magkakadikit eh. Paano makipag-usap, paano makinig, ganun ba? So, tapos totoo ba yung sinasabi ko, gano'n? Yung higit na ikabubuti ng lahat, yun ba yung aking sinusunod? So, minsan gano'n ang ang ating pinag-uusapan. Kaya ito parang kumbaga ito yung pinakapundasyon ng lahat. Mahalaga talaga na magsimula sa sarili. Kaya yung sinabi ko kanina, ang aming schools ay actually formation schools as well. Kasi we believe that the greatest resource that we have as family ministers is the person of the family minister. So, yun ang mas mahalaga more than the competence. Kailangan, sinasabi ni Father, may integrity, merong wholeness para mo masabing ako ay isang family minister. Habang binabanggit kanina po ni Father Ted yung leadership style ni Lee Kuan Yew, tsaka naman po yung parenting responsibility ng mga magulang, alam nyo, last February this year ay nagkaroon ng directives from Malacanang to establish a cybersecurity desk in all police stations, considering the increase of cybercrime cases in the country. Ito po ang nababalitaan natin mga cybercrimes against children and youth, ang online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC, na kabilang under violence against women and children ay mayroong malaking kinalaman sa usaping deterioration ng family values system po. Oo, sa isang pag-aaral po na ginawa ng International Justice Mission or IJM, sinasabing 83% of the reported cases of OSAEC involved either the child's biological parents or their relatives like stepmothers, stepfathers, aunts, uncles, and older siblings. Nakakalungkot naman dahil itong mga taong to ang dapat mag-protect sa ating mga kabataan. Pero sila pa yung bumubugaw sa kanila na gawin itong mga aksyon na ito, no? So, talagang mahalaga na mabigyan natin ng talagang values formation ang mga magulang at yung mga nakakatanda. Kasi, sinabi nga natin kanina, meron tayong parang value na susunod ang mga bata sa mga nakakatanda. Yun yung mahirap kung susunod sila sa mga pinagagawa na hindi tama. And Father, if talking about
how it affects the children, hindi nila nakikita how it will affect their children as they grow up. They become promiscuous. Yung values nila about sex, about chastity, nawawala yon. So, parang ang sex ay isang commodity. Laro lang. Laro lang. Wala na yung, sex is a very beautiful gift from God, pero nagagamit na sa malaswang paraan. While we are on this topic, para mabigyan po tayo ng dagdag kaalaman sa epekto ng OSAEC sa mga pamilya ng mga victim survivors, let me call po IJM Social Worker and Family Engagement Specialist, Ms. Jessa Lazarde. Hello, good day everyone. Thank you for having me here. Welcome, Jessa. Maraming salamat for joining us today in this episode of Cyber Chat number 4, #Reconnect. Unahin muna nating ipaliwanag ang tatlong uri ng OSAEC na definitely will have varying family dynamics and yung iba-ibang approaches to healing. Meron ka bang mga insights about this, Jessa? Yeah. So in simple language, OSAEC is sexual abuse of children through the internet in exchange of money. But we notice different forms. And in IJM, may tatlo actually uri ng OSAEC. So una, posibleng yung sariling magulang nila ang nagbibiktima sa kanila o nagbebenta sa kanila online. So nag-start yan sa grooming. May mga early stages sa posibleng kinukuha mo na yung loob, pinapangakuan ng, alam mo yun, gadgets, basic need support sa school o kaya naman iba't iba pang bagay na posibleng kailangan ng batang ito. Then after that grooming stage, posibleng pumunta na doon sa aspeto na i-offer na meron ng live streaming na nagagawa, doon na pumapasok yung online sexual abuse and exploitation. So doon sa unang binanggit ko, ang local trafficker or perpetrator dito typically ay sariling magulang o kaya naman kakilala ng biktima. Meron siyang access sa biktima, kakilala siya sa community. He or she is someone that this potential victim trust or know in the community. So pangalawa, meron din tayong mga self-inflicted. Self-inflicted means siya mismo yung nagbebenta ng sarili niya online. Marami nang laganap na technology or social media platforms like Facebook, Instagram, may mga dating apps din, no? May mga nakikilalang perpetrator, mga foreign offenders, yung mga biktima dito. And because of poverty, because they are in need of money, possible na maging easy money or easy income generating ito sa kanila. And nakakalungkot tong self-inflicted form of OSAEC kasi meron kaming isang case na before naman kasi wala pang technology to easily detect this crime. Meron kaming isang case na tumagal siya ng 12 years in this type of crime. Walang nag-rescue sa kanya, walang aftercare intervention, hindi na detect ng police. So, ang nangyari is, siya mismo ay naging perpetrator na din, nagbiktima na din siya ng ibang mga kabataan sa community. So, ito yung mga sad realities kapag hindi siya na-detect earlier. And then third is yung mga cyber din. Possible din na magkaroon ng OSAEC or online sexual abuse and exploitation sa isang den. Meron kami mga rescue operation before sa isang resort. Akala ng magulang na-invite lang for, swimming. Akala ay na-invite lang for a party o kaya attend ng mga celebration. Yun pala, walang ka-idea ang magulang. No, dahil pinagkatiwala niya, papunta na pala doon, gumagawa na pala ng mga ganitong heinous acts. Meron na palang horrible, situation na nangyayari na sa kanilang anak. So, yun yung tatlong forms or uri na napansin po namin sa actual case namin in handling OSAEC. Kayo po, meron po ba kayong insight? Specifically rin po yung difference dun sa, I think, yung severity nung abuse. Pag yung parents yung mismong nag-abuso, via yung versus yung naabuso siya ng ibang tao pero dahil hindi alam ng magulang. Medyo malaki yung pagkakaiba, no? Kasi kung naabuso siya ng ibang tao, inaasahan niya na yung mga magulang niya
magpo-protect sa kanya at saka magbibigay ng comfort. Pero kung ang mga magulang mismo ang nagkakanulo sa kanila o nagbibigay sa kanila ng ganitong mga sitwasyon, parang ang laki ng nasira sa relasyon. So yun yung kailangang mabuo uli yung pagkakaalam nila na kami ay isang pamilya at kami ay nagpo-protect sa bawat isa. Sa aking palagay, mahalaga ang psycho-spiritual interventions. Hindi lang clinical, but of course, kailangan dito ng trauma work, no? Pero mahalaga rin ang spirituality, psycho-spirituality na gamitin. Dahil, kung ginagawa mo to parang wala ka ng takot. Wala ka ng takot sa Diyos na pwede ko itong gawin sa mga anak ko. Kasi inaasahan ng bata na ikaw ang magbibigay sa akin ng security. At ang aking tahanan will be my safe haven. Pero kung iba yung gumawa, the children can run to the family and feel safe and protected by them. Meron po ba kayong mga pwedeng i-share na mga inspiring stories ng mga parents na kanilang napalaki ang kanilang mga anak and they became responsible, kind, and compassionate grown-ups so that they can become good parents themselves? Alam nyo, marami namang istorya na nakaka-inspire tungkol sa good parenting practices. I have to admit na hindi lahat naman ng parents walang perfect parents. Lalong-lalo na kasi wala naman yung ating mga naging mga magulang. Di naman uso sa kanila yung ma-attend ng parenting workshops. Walang parenting talk. So, dinamana lang nila kung ano yung naranasan nila sa kanilang mga magulang. Napapasa, no? Pero mahalaga, merong mga parents na self-aware sila at pinili nila kung ano yung hindi maganda at inalis nila at they tried to learn something new at ang dami-dami kasi hindi lang ito para sa mga nakapag-aral. Meron din akong kilalang mga pamilya na mahirap lang sila pero maganda nilang napalaki ang kanilang mga anak. Ngayon, dahil lahat naman tayo nasaktan habang lumalaki. Sabi nga, meron tayong inner child wounds, no? Na dala-dala natin habang lumalaki tayo. Ang isang sa aking pagbabasa, nakita ko na merong tayong plasticity sa ating brain. Yung halimbawa, ito yung pananaw natin, if we have a growth mindset, nababago yun eh. And so, hindi parang, eto nangyari dito sa magulang, eto rin ang nangyari dito sa anak, forever ganyan na sila eh. So long as they have their growth mindset. At tanggapin nila na nababago rin ang pananaw ng mga tao kasi plastic yung brain natin. Kasi dati, nakukuha lang natin sa narratives, no? Eto, maganda tong pamilyang to, may repair. Dati kasi pagka inisip mo, nagkamali ako nung ako'y parent ng aking children. And then, na-realize mo, mali pala yung ginawa ko noon. Lalo na ngayon. And I'm saying, ako rin, marami rin akong pagkakamali. Then you realize you can repair because you know that my brain is plastic and you can see it not only from stories but you can see it now in mga CT scan, fMRI, nakikita na sa brain ang pagbabago. And so, that's very inspiring. Maski halimbawa, nagkamali ako, pero gusto kong magbago, I can repair my relationship with my children and I can reconnect with them. Yun yung parang mahalaga. Huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay tayo, pwede pa tayong
magkaroon ng intimacy with the people we care about. Sana all, Dr. Mirna, and I can agree, no, may ways to rewire the brain of our survivors, lalo na yung mga survivors of trauma. And maraming experts nagsabi na to rewire it, importante yung lifelong connection, yung family connection. But unfortunately, sa case ng OSAEC, napakahirap, napaka-complex kasi sariling pamilya, sariling magulang nila yung nang bibiktima sa kanila. And what makes it more difficult is karamihan sa mga biktima natin dito ay repetitive, paulit-ulit, no? Tapos yung sinasabi ni Father na dahil person in authority yung parents, susundin siya ng bata kasi magulang niya. So parang impacted din yung kung paano titingnan ng bata how he or she would feel safe, no, yung thoughts niya, yung feelings niya, kaya hindi ganun kadali for every survivor of trauma na ma-regulate yung kanilang emotions. So, sana all ganun na, alam mo yun, may capacity yung parents. So, dito sa usaping OSAEC, kailangan ng matinding psychoeducation sa parenting, kailangan i-involve yung community, yung mga leaders, even barangay. They have a critical role kasi sila yung basic, yung parang easiest network or access ng mga parents and even local churches. So, makakatulong sila kasi hindi naman kailangang mag-isa sila dito. Father, kaya napakahalaga ng rehabilitation of the perpetrators. Hindi naman punitive ang ating goal, pero reintegration. So, kailangan mabago sila, yung perpetrators ma-rehabilitate so that they can be reintegrated with their families kung sila yung mga nakulong. So, napakalawak ng pwedeng gawain ng bawat isa sa atin. Yes. I agree, Dr. Mirna, no? Importante na may intervention din dun sa side ng perpetrators. But thinking about the complexities and, horrible stories of the victims of OSAEC, napakahirap kasi involve yung family nila. So, doon papasok yung customized aftercare support. Kasi lagi natin sinasabi, complex ang OSAEC, complex yung mga pinagdadaanan ng mga bata at kabataan. So, hindi pa pwedeng, meron nga tayong mga interventions na nakalista, hindi pa pwedeng prescriptive siya. So, dapat nakabase pa din siya, angkla pa din siya kung ano yung assessment natin per family, per child. Pero yeah, I would agree with you, Father, no? Importanteng may gabay yung bawat tahanan kasi yun yung nawawala. Yun yung nakikita ko din kulang as a social worker, fully funded, for example, yung mga residential shelters, madaling magbigay ng services, pero pag na-reintegrate na, naibalik sa community, for example, ang isang survivor, lacking doon sa community-based support and lacking doon sa monitoring. Paano kung bumalik na yung offending parent, for example, na-serve niya na yung kanyang sentence, no? So, importanteng meron pa ding gabay, may monitoring pa din sa kanila. Hindi pwedeng basta bumalik sa pamilya ang perpetrator kung hindi siya na-rehabilitate. Kasi uulitin lang niya yun eh. Unless nagsisi siya, talaga nagbago siya. At natulungan siya, kailangan din ng psychotherapy o ng psycho-spiritual intervention. So, hindi basta-basta na-serve na yung sentence, pwede na silang bumalik doon. And I think it's very important that when the parents are out, halimbawa, nakulong sila, that these children will be placed in families or centers na talagang magpapadama sa kanila ng pagmamahal at ng halaga sa sarili nila. So yung gabay na sinasabi ni Father, hindi necessarily ngayon dun sa pamilya dahil nasira nga yung pamilya, pero yung kung saan sila padadala o kung sino mag-aalaga sa kanila ay susunod din sa gabay. Kasi actually, ang parenting is formation.
It comes from the Latin word discere, which means I have to teach. I have to form my child. So, yeah, ewan ko, mas marami naman marahil yung pamilya na okay, no? Pero itong mga pamilya na ng OSAIC victims, kawawa talaga sila. Pero alam ko yan ang problema ng mga social workers, no? Paano sila ilalagay kung sa isang pamilya o sa isang center na talagang makakapagpadama sa kanila ng pagmamahal at saka ng kahalagahan. Pero may isang therapist na nagsabi, basta nakadama ang isang bata o isang tao ng tunay na pagmamahal at respeto sa kanya, madali siyang mag-grow, maayos yung kanyang pananaw sa buhay. So, kailangan, napakahalaga ng work ninyo na maihanap sila ng isang lugar kung saan sila magagabayan. Pero may dadagdag lang po akong tanong. Yung nasira po bang pamilya dahil sa OSAIC ay may pag-asa pa kayang mabuong muli? O kaya, despite nung lalim ng trauma sa mga bata, Sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy nating pag-uusapan ang reconnecting and rebuilding family relations. sit back and we will be right back. Dito lamang sa Cyberchat Season 3.